Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong March 15, 2025. Humakot ng medalya ang Batangas City Delegation sa Regional Athletic Association Meet 2025 na ginanap sa Rizal Province noong March 2 to 8. Narito ang report. Ayon kay City Schools Division Superintendent Dr. Jimmy Panganiban, mula sa 4 na medalya na nakamit noong nakarang taon, 39 medals ang naiuwi ng mga kinatawan ng lungsod kung saan 8 dito ay ginto, 13 silver at 18 bronze medals. Ilan sa mga events na napanalunan ng mga atleta ay ang swimming, pencaksilat, track and field, boxing, volleyball, billiards, wushu at wrestling. Lubos ang kanilang pasasalamat sa suporta at logistics na palagi ang pinagkakaloob ng lokal na pamahalaan. Malaking tulong anya ang mga trainings na pinunduhan ng pamahalang lungsod sa pag-angat ng performance ng mga manlalaro. 8 atleta ng lungsod ang magiging kinatawan ng rehiyon sa Palarong Pambansa 2025 na gaganapin sa Vigan, Ilocos Sur. Samantala, ngayon pa lamang ay naghahanda na ang lungsod ng Batangas na magsisilbing host ng Regional Athletic Association Meet sa susunod na taon. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja at Batangas 5th District Representative Marvy Marino ang opening ceremony ng 19th Mayor's Cup sa Batangas City Sports Coliseum na dinaluhan ng mga manlalaro at taga-suporta mula sa 50 barangay na lumahok sa kompetisyon noong March 8. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Layunin ng Mayor's Cup na isulong at palakasin ang grassroots development para sa mga manlalarong Batanggenyo. Ayon kay Local Youth Development Officer Nelbert Magbanwa, 42 teams ang kabilang sa basketball under 22 na hinati sa 7 brackets. 20 teams naman ang sumali sa under 15 category. Mayroong 25 na teams sa men's volleyball at 10 teams naman sa women's volleyball. Bukod sa basketball at volleyball, kabilang din sa mga sports events ng Mayor's Cup ang softball, baseball at Mobile Legends kung saan ongoing pa rin ang registration para sa magnanais sumali. Samantala, ang Solid East Cluster tinanghal champion para sa cheer dance competition. Sila ay tumanggap ng tropeyo at cash prize na 60,000 pesos. Pumangalawa ang Solid Poblacion at third placer naman ang Solid North. Hinirang ng Muse of the League ang kinatawan ng Tabangaw ang bulong na si Kay Ashley Gumiran, samantalang napiling Miss Instagram naman ang kandidata ng Kumintang Ilaya na si Chad Anorada. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Nagtipon-tipon ang mahigit sa 300 miyembro ng Batangas City Vegetable Growers Association para sa 17th Annual General Assembly ng Samahan noong March 12. Ayon sa Pangulo ng grupo na si Leandro Bobadilla, malaki ang kita sa pagtatanim at pagsasaka. Kung kaya't hinikayat niya ang mga kabataan at mga kababayang Batanggenyo na pasukin ang larangan ng sakahan. Nagpaabot siya ng taus-pusong pasasalamat sa pamahalaang lungsod sa patuloy na suportang ipinagkakaloob sa kanilang grupo. Malaking tulong aniya ang binhi at abonong kaloob ng lokal na pamahalaan taon-taon upang gumaan ang kanilang gastusin habang sa pamamagitan naman ng mga makinaryang libreng ipinagagamit sa kanila ay gumaan ang kanilang mga gawain sa bukid. Idinagdag pa niya na hindi lamang sa produksyon handang tumulong ang lokal na pamahalaan sa mga vegetable growers, gayon din aniya sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Malapit na din aniyang i-turn over sa kanila ang packing house o trading post na magsisilbing bagsakan ng produkto ng mga magugulay sa lungsod. Hangad niya na mas dumami pa ang kanilang mahigit sa 300 mga miyembro at mas maraming intervention tulad ng mga trainings ang ipagkaloob sa kanilang samahan. Sa mensahe ni City Agriculturist Flora Alvarez, siniguro niya na ipagpapatuloy ng kanilang tanggapan ang paglink ng mga produkto ng samahan sa mga kooperatiba at kadiwa sa lungsod. Nagpaabot ng pagbati ang Chairman ng Committee on Agriculture ng Sangguniang Panglungsod na si Councilor Ched Atienza na siya ring kinatawan ni Mayor Beverly D. Macuja sa mga miyembro ng Vegetable Growers Association. Sumailalim sa 3 araw na seminar workshop on early childhood education ang 80 child development workers at mga teacher aide ng Early Childhood Care and Development Centers ng lungsod sa Baguio City noong March 7 to 10. Ang detalye sa ulat ni Liza de los Reyes. Tema ng naturang gawain
ay empowering the future, integrating child protection policies and lifelong learning opportunities in sustainable early childhood care and education, na layong madagdagan ang kaalaman at palakasin ang kakayahan ng mga participants para sa makabago at karagdagang estratehiya sa pagtuturo. Nagsilbing keynote speaker ang Regional Focal Person in Kindergarten and Special Needs Education at Programs and Chief Education Supervisor ng DepEd Regional Office na si Dr. Rosalinda Ibarra na nagpaliwanag hinggil sa paksang Aligning Early Childhood Care and Education with Sustainable Development Goals. Tinalakay ng Public Attorney sa Tarlac RTC na si Attorney Maureen Monlore Santiago Baron ang tungkol sa integrating child protection policies in early childhood education, habang nagbigay naman ng mahahalagang impormasyon hinggil sa fostering lifelong learning opportunities in early childhood education ang Director of Curriculum and Instruction ng Tarlac State University na si Dr. Brandalyn Manzano. Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhing gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Nakiisa ang pamahalaang lungsod at ilang paaralan at mga establishmento sa Batangas City sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ng City Disaster Risk Reduction and Management Office noong March 13 upang mapalakas ang kahandaan sa lindol. Ang detalye sa ulat ni Angel Varona. Naging senaryo na naturang drill ang 7.1 magnitude na lindol kung saan sunod-sunod na lumabas ng gusali ang mga kawani ng lokal na pamahalaan na nakaduck, cover and hold nang tumunog ang sirena na siyang hudyat na simula ng drill. Nagsilbing evacuation area ang Plaza Mabini. Kaagad binuo ang incident management team na direktiba ni CDRRMC Chairperson Mayor Beverly Di Macuja. Tumayong responsible official si Mayor Di Macuja habang incident commander si City Engineer Dwight Arellano. Matapos matiyak na kumpleto at ligtas ang lahat ng empleyado, gayon din ang mga opisina at pasilidad ng City Hall, pinabalik na ang mga ito sa kani-kanilang tanggapan. Nakiisa bilang mga observers ang mga kinatawa ng Bureau of Fire Protection, Batangas City at Philippine Red Cross Batangas Chapter. Nagsagawa din ng parehong drill ang Centro Mall kung saan nagbigay ng sesyon ang mga kinatawa ng CDRRMO upang higit na maging epektibo ang kanilang pagtugon kung sakaling magkaroon ng lindol. Bukas naman sa mga rekomendasyon ng safety officer ng naturang mall na si Roles Simila upang mas lalo pa nilang mapaigting ang kanilang kahandaan at kakayahan. Para sa Palakad Weekend News, Angel Varona nag-uulat. Ginawa na ng Gawad Ulat, most DSWD social media advocates Region 4A ang Palakat Batangas City Facebook page sa 2024 Panata sa Bayan Ko Awards noong March 11. Supportive social media advocate, palakpakan po natin ang Palakat Batangas City City Information Office na Local Government Unit, Batangas City. Receiving the award are
Ito ay bilang pagkilala sa di matatawarang suporta ng naturang Facebook page sa pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa mga programa at serbisyong pinagkakaloob ng Department of Social Welfare and Development sa lahat ng sektor ng lipunan. Noong 2024, nakapagtala ang Palakat na may 200 posts ukol sa programa at gawain ng DSWD na ipinatutupad ng CSWDO. Kabilang dito ang mga balita, announcement at advisories. Ang parangal ay tinanggap ni CSWD Officer Yasmin Candava at City Information Officer Maril Walhati. Ang Palakat Batangas City ang opisyal na Facebook page ng pamahalaang lungsod ng Batangas. Bukod sa pagbibigay ng impormasyon, layunin din ito na maging daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng pamahalaan at mga mamamayan. Ang Panata Awarding ay bahagi na ika-74 na anibersaryo ng DSWD. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panunood.